Magandang umaga Pilipinas at saan sulok man ng mundo. Ibinabahagi ko na ang baliktanaw, buhay siklista namin noon 1998 Tour de Langkawi na makagawa kami ng sarili naming record nang manalo kami ng Best Asian Team na binubuo ng head coach namin na si Bartolome Flores, ang yumaong chief mechanic namin na si Dante Valdez, team captain namin na si Victor Espiritu, Arnel Kirimit, Enrique Domingo, Gerardo Amar, Warren Dabadilla at Carlo Azul. At nakagawa rin ako ng sarili kong record nang manalo ako sa 7th stage 176 kilometers ng 3rd place, na hanggang sa ngayon ay wala pang nakakabura ng record namin. Kaya ako ibinabahagi para magkaroon ng inspirasyon ang national cycling team natin dahil kasali sila ngayon sa Tour de Langkawi 2024 at isama na natin ang bagong henerasyon. Bago ko ituloy ang kwento ko, ang kuha na video na ito ay kuha sa 7th stage kung saan nanalo ako ng 3rd place. 11-man breakaway kami dito. Kasama ko dito ang rider galing sa USA, Australia, Canada, Ireland, South Africa, Malaysia, Great Britain at merong 3 iba pa. Ako ang pinakamaliit, pinakamaitim at may pangit na bisikleta. Ako ang nakasuot ng blue, white, red na jersey. Kaya tara, samahan niyo ako kung paano ko ipaglaban ang suot-suot ko na jersey na may simbolo ng sagisag ng bansang Pilipinas. Bakit nga ba mahirap manalo sa Tour de Langkawi? Ang Tour de Langkawi kasi, yan ang pinakamahirap na stage race sa buong Asia, na sinasalihan pa ng mga professional teams, continental teams, at mga national teams. Ang masasabi ko sa Tour de Langkawi, dahil sa tulin, tututo ka na lang, kakalas ka pa. Katulad ng pagsali namin noong 1998, andun yung team ng Mapei na sumasali sa Tour de France, mga bigati na rider, katulad ni Andy Trapi, Misaglia, Rodriguez, Pegueras, Nardelo, at marami pang iba. Kaya nung nag-umpisa na ang 1998 Tour de Langkawi, prologue, pagdating sa resulta, lahat kami nasa likurang pahina. Nagbiruan pa kami ng isa sa mga katim ko. Sabi niya, "Bats, bakit dito? Pagdating ng resulta, nasa likuran tayo. Pero pagkarera sa atin, nasa harapan tayo." Sabi ko naman sa kanya, "Bats, nag-uumpisa pa lang naman ang karera mo. Malay mo, bukas makalawa, tayo naman ang nasa harap." At dumating na nga ang 5th stage, 202 kilometers. Last 5 kilometers na lang, buo pa rin ang grupo. Ibig sabihin, sabay-sabay na tatawid sa finish line. Sa mga pagkakataon na yon, bawat team ay nagkanya-kanyang buwelo na. May taga-buwelo yun sa Thorn, Mapei, Postwiz. Ang naiisip ko naman na mga pagkakataon na yon, kung takot ako gumulong, siguro mas takot din silang gumulong. Kaya sabi ko, bahala na si Batman. Ang ginawa ko, siksik dito, siksik doon, tutok dito, tutok doon. Kaya ang nangyari, paglabas ng resulta, pang 13th place ako. Ibig sabihin, kaya naman palang pumwesto, tiwala lang sa sarili. At nang matapos na ang karera, kinagabihan, nagpapahinga na kami. Sabi ng kabats ko,
Sabi niya, Bats, ayos. Nasa harapan ang pangalan mo. Sabi ko naman, Bats, lakasan lang ng loob. Tsaka siguro, swerte lang. Pero nung naisip ko ng mga oras na yon, napakadelikado pala ng ginawa ko. Iniisip ko kasi, pag uwi namin, meron pa kayong pinaghahandaan na Marlboro Tour 1998. Paano pala kung sumemplang ako? Di tapos na yung career ko. Pero hindi ko na iniisip yun dahil marami pang mga susunod na lap. At dumating na nga ang stage 7. Pagising ko sa umaga, pakiramdam ko kondisyon na kondisyon ako. Ang gaang ng pakiramdam ko, parang gusto kong lumipad. Kaya pag-start, pagbaba ng flag, na kadalasang ginagawa ko sa mga karera na sinasalihan ko, ako lagi ang nag-i-start. Ang ginawa ko noon, dahil may kumpiyansa na ako sa sarili ko, na alam kong kaya ko. Ginawa ko, tira dito, tira doon, kaliwat kanan, hanggang sa nakawala kami. 4 kaming magkakasama. Nagpalitan kami. Akala namin, kami na yung breakaway. Pero minatanaw kami na 2. Sa pagpapalitan namin, inabot namin yung 2, kaya naging 6 kami. So tuloy-tuloy ang pagpapalitan namin. Hanggang meron natanaw sa likod namin na papadikit. Sabi ng isa sa mga nakasama ko, mas maganda daw, intayin na lang namin. Ang ginawa namin, inintay namin. Yung pala 5 rider ang naghahabol sa amin. Kaya naging 11 kaming breakaway. Kaya tuloy-tuloy ang pagpapalitan namin. Ng mga oras na yon, iniisip ko, kaya ko ba tagalan ang tulin? Dahil 176 kilometers. Dahil may tiwala na ako sa sarili ko, sabi ko, paninindigan ko na ito. Dahil minsan lang sa buhay ko ang makasama sa breakaway, lalo na Tour de Langkawi ang pinag-uusapan. Kaya noong mga oras na yon, nag-isip agad ako sa 10 dragon na kasama ko. Sino kaya ang kaya kong patayin? Naisip ko ang dragon ng Malaysia. Sabi ko naman sa sarili ko, kung papatay na lang ako, bakit isa lang? Bakit hindi ko palahatin? Hindi ko man mapatay lahat, mapapatay ko yung kalahati. Kaya naisip ko, uunahan ko na sila. Sakto pag angat ko, meron akong nakasabay. Kaya lang, sobrang tulin talaga. Wala nang kalaman-laman ang sipa ko. Ang blade ko, 53. Ang gear ko ay 12. Kaya, masaya na ako na tumapos ako sa pangatlong pwesto. Dahil, ang frame na gamit ko dito ay bakal. At yung cambio ko o shifter ay nakakabit pa sa down tube. Samantala, ang mga kalaban, lahat sila ay nakakarbonan na bisikleta at lahat sila naka-STI. At sa mga hindi naman nakakaintindi sa pyesa ng bisikleta, ang STI, yun ang pinag-isa, ang preno at ang cambio. Kaya sana maging inspirasyon ito ng National Cycling Team natin ang kwento namin. Na sana mahigitan nyo na ang nagawa namin para malaman na rin natin kung meron talagang pagbabago ang usapin cycling sa bansa natin. Kaya good luck Team Philippines, maraming salamat.